Parang warrior ang dating. Talaga. Ang ating music. Si NBI Director Melvin Batibag kasama natin sa linya. Attorney Melvin, magandang morning! Ka Jerry at si Katunying po ito. Magandang morning po, Ka Jerry at Katunying at sa milyong-milyong tumatangkili po na inyong programa. Magandang umaga po sa inyo. Mukhang sa boses ninyo mukhang kulang kayo sa tulog, Director. Tama po. Medyo kulang nga po sa tulog. Sa tindi ng mga pangyayari. Unahin nga ho namin yung kay Senator Bato na nasugatan. Ni-wrestling daw siya ng mga taga-NBI. Meron ho ba kang ganong pangyayari talaga? Wala po. Wala naman pong nangyari pagre-wrestling. Nangyari po sa kanya sa pagtakbo na nadapa sa hagdan na naitukod na yung kanyang daliri, kaya po nasugatan. Kita naman po. Kasi nilabas naman po nila yung video. Wala naman ako nakita doon na video na nagkaroon ng wrestling. Ang katunayan nga po, kaya siya tumatakbo na nung isi-serve sa kanya yung warrant nung isang ahente namin na babae. Tinakel po niya, tinulak po niya. Babae. Tumakbo siya. Tumakbo siya. Yung isa pong mahabol doon na ahente, babae. Tapos yung kasama ng isang lalaki, sumunod po. Pero yung pong mga nakasunod sa kanya, kung mapansin niyo po, may dalang maleta, hindi po ba? Yung isang tumatakbo. Hindi ko lang po alam kung ano yung naman ng maleta. Pero nakadamit naman po. Yung naman ng maleta dahil itong kakapot. So ang tama ba dinig ko, ang nagtulak pa dun sa NBI agents na babae, na kapwa babae ay si Senator Bato, ganun ba? Yun po yung report na lumalabas. Kaya i-request po namin sana yung full CCTV. Wala nung pumasok po siya doon sa premises, sa building po ng Senado. Teka, bakit babae yung inyong NBI na pinadala? Maganda po yung tanong nyo na yan, Katunying. Kasi po, ang assumption namin, dahil law enforcement naman galing si Senator Bato at sa isang senador, pag i-reserve yung warrant, baka pag may presence po ng babae, alam naman natin, pag may presence ng babae, medyo mas kalmado yung usapan. Baka pag nilagyan po namin ng malalaking kasing lalaki niya, baka parang, na po agad, parang confrontation na agad. Ang iniisip po sana namin, pag ng warrant, he is coming from the law enforcement po, at alam naman yan, ginagawa din po niya yan, ang unang is kalmadong sumama, kung wala po sanang resistance, pero hindi po ganun yung nangyari. Medyo nagkamali pala kami na assessment na dapat ang inilagay na namin talaga doon na yung malalaking mga ahente na kasing lalaki po niya. Pero wala pong pagkakataon na nangyari na nadakma o nahawakan ng sinumang NBI agent si Senator Bato para sabihin niyang siya ay ni-wrestling. Wala pong gano'n. Kung meron, baka may palabas na po yun kasi nalalabas naman po nila yung mga video. Ang nakita na lang po natin doon hindi po wrestling, kundi track and field sa bulan po nangyari. Kayo talaga. Pero kailangan ibigay niyo yun kay Senator Bato, yung likset, bilis niyang tumakbo. Yung bilis ng pagkatakbo na yun, parang kulang sa ensayo yung mga taga-NBI, hindi umabot Ganun po kasi naistangga na po nagkaroon siya ng lead time una po siya ng panangtakbo. Bigla rin nga po dahil ang assessment namin noon, alam namin kung saan po makikipag-usap at sasama na po. Alam niyo po ba na darating si Senator Bato sa Senate building noong araw na yon? Well, ang po sa amin, actually, nung nakuha namin yung warrant din ng araw na yon, siyempre po ang una namin pupuntahan dahil nabalita na may session Senado at nababalita na mukhang may mga bagong development dahil nagkaroon ng impeachment, ganyan, itatransmit yung pong articles of impeachment. So may mga ganun po sa inisip namin, baka siya ay dumalo. Yung pong logical guess namin, intelligent guess is baka pumunta ron, so baka sakali po. So kaya nagkaroon po kami ng coordination po sa security group po ng Senate. It will be allowed po na magbagman po. At baka dumating nga po si Senator Bato. So coordinated? Oo, coordinated doon sa OSAA. May coordination po sa OSAA po. Sabi nyo parang natanggap nyo nung Lunes nyo lang natanggap yung warrant. Yung araw na yun din po, nung po na yan, we will inform that there is a warrant. Kaya po kami po ay... Saan po galing, Director?
Saan po galing yung warrant? Paano nyo natanggap sa actually, NBI? Yung tanong po na yan kasi gusto namin din sana nga may paliwanag ng mas malawak sa publiko, pero I'll be honest, operational Details. system ng ng pagkuha ng warrant sa ganyan. Ang advice po sa amin wag muna natin itong i-public dahil inaasahan po namin na may mga susunod pa po na warrant na darating. Si Senator Trillanos po ba dineputize na ninyo as Special agent. special agent? Well, maganda rin po ito kasi nandito po siya. Actually, tinanong po sa akin yan. Nauna po kami nag-deploy at ang report po sa akin, nung nagre-report po sa akin yung Guard Commander namin dyan, yung NCRRD po namin, na nandun na dumating si Senator Trillanes para mga alas 2 po yata. Kami po morning pa lang, meron na po kami pakikipag-usap. So, hindi po namin siya kasama. In fact, kung ano yung sinasabi niya, may kopya din siya ng warrant. And hindi naman po namin siya kailangan busisihin doon. Dahil sa pagkakaalam lang namin, he is also a party dyan sa kaso niya. So, probably he has access also to get that warrant. Ano po? Sa report po sa inyo ng mga agents ng NCR po, ano? NCR yung nagpunta? Halo po yan. Tatlong grupo po. NCR, STG, SAU po. Opo. Opo. Saan po ba nakasakay si Senator Bato nung dumating dyan? Well, may information po kami na nakisakay siya sa isang senador at ayun po, kaya siya hindi na nakita. Hindi po naman dahil nakisakay, parang ang nangyari yata, nagtago siya o dumapa dun sa sasakyan itong senador na to. Pagkatapos, wala kayong information na yung bang confirmed information na talagang darating siya at makikisakay siya sa isang senador? Kasi parang ang nangyari ngayon hindsight lang naman. Sabi nga Monday morning quarterbacking. Kumpo, dapat hindi nyo na inantay na makarating pa sa Senado to avoid this ruckus po. Well, isa po sa mga, wala po kaming intel report na makikisakay or what, pero ang iniisip po namin, baka gumamit ng ibang sasakyan. So yung pag-iisip na gawin ng sasakyan, possibility na nga na makikisakay po siya. So, siyempre, kung sa senador po siya nakisakay, hindi naman po siya ipa-plug down doon sa security dahil kilala na yung sasakyan So, ganun po yung nangyari dyan. Na-trace nyo ba o na-check nyo ba, Director, kung sa 6 na buwang pagtatago ni Senator Bato, kung saan siya nag-stay o andito lang siya sa Metro Manila? Yun po yung kiniklaim niya, nandito lang siya sa Maynila, close to nature, sabi niya. So, siguro po titingnan natin yung statement na yan, kung nasaan talaga siya. Pero yung mga report po na yan, we need to validate it also. So, we will compare notes with other agencies who have intel reports regarding this matter po. Kanina yung senador? Sino po yung senador na kung saan siya nakisakay? Kayo na lang po magtanong sa Senado kung sino po. And rather not mention, may process of elimination. Makikita nyo na, siyempre, doon po sa kasama niya, sa alyado, doon po makikita yan. Very active naman itong senador na ito kahapon, nakita ko po. Ganun po? May kaaway kahapon? Mukhang hindi ko na po alam kung sino dahil parang marami namang away-away na yun. Teka muna, may isang taga-Osaa yata yun na parang nasaktan at tapos pilit na isinasakay doon sa isang sasakyan. Ano bang pangyayari doon at ba't nagkaroon ng ganong sitwasyon? Well, ang report po sa akin dyan, kasi po nalaman ko na nagpasa ng resolution na protective or custody si Senator Bato sa Senado. So nagkaroon po kami ng pakikipag-ugnayan sa aming pong leader lahat po. At ang naging decision na lang po para medyo hindi mababawal ang intensyon, bawasan yung gulo. Mag-stand down na lang muna at irespeto na muna namin yung position ng Senado na yun, being ako equal body of the executive. So temporarily po. So yun po, sabi ko, mag-withdraw na, tinawagan ko yung team leader, na-pull out na tayo muna natin. Labas na muna tayo. Tinawagan ko po si Sec-Gen ng Senado, si Mark Madrona. Mark Mendoza. Na sabi ko, boss, pupull out na kami, baka pwede
quietly, peacefully, palabasin na lang yung mga agent namin. There are about 20 plus po na nasa loob ng agent. Oo. So yung palabas na po ng building, in-stop po sila ng mga security. Ayaw silang palabasin dahil may QR code daw na wala silang QR code. So, nawagan ko ulit sabi niya, boss, ayaw kami palabasin. Sabi niya nun. Sabi hindi, kasi parang yung mga involved sa kabulan, kailangan naka-content, i-detain namin. Yun daw yung advice. Sabi, hindi naman tama yata yan kasi they're just enforcing yung valid warrant. It's an exercise of the police power po ng NBI, which is an inherent power of the government. So, nung i-stop, ang instinct na naman, syempre law enforcement po, illegal detention ang mangyayari dito. So, yung nag-i-stop, nagkaroon na we can arrest you. Law enforcement kami, tapos gusto mo kami i-detain dito. So, nung sabi, dadaling ka namin sa India, ganun pa mangyayari. Tapos bigla siyang napawalan din naman. Doon tumatakbo, dadapa po sa hagdanan. Ganun po yung nangyari. Yung dito, po, ito may video nga. kaya po nagkaroon sugat sa mukha, flat po yung pagbagsak, yun po yung kwento sa akin. Pero Ito may of course, video, sabi may ko nga, video po kami na ipinapakita sa pangyayari po na 'yon, Director Matibag, ano? Ayan, binitbit na sa yung lalaki. Kaya binitbit na siya. So ganun pala, dahil tama kayo nung nasumusubaybay ako dito, parang may mga motion pa sa Senado na lahat ng kasama na humarang o gustong umaresto kay Senator Bato ay wag palabasin ng Senado, parang ganoon di ba may dahil kino-contempt, kaya sabi ko nalito ako dun sa proceeding dahil sa nagkabiglaan. Yung pala nangyari nung lumalabas na yung mga taga NBI upon your order sa team leader, hinaharang naman sila ng USAA. Opo, so, ang nakakatuwa po rito, I don't know, that tweets, hindi nakakatuwa, ano po, yung the same personnel na usawa na nagpapasok sa mga NBI to enforce the warrant, nung palabas na, sila naman din yung humaharang kasi bigla naman nagpalit ng liderato nagpalit po ng leadership Oo. So, Yun ang ganun po yung pangyayari. yun ang kakatwa, sabi niya. Yun ang kakatwa sa pangyayari, ano? Well, anyway po, are you confirming na yung pong galaw po ng NBI, sabi nyo kanina, coordinated ito sa Sergeant at Arms, then si General Rene Samonte, ito po ay coordinated din kay Senate President, then Senate President Tito Soto? Well, for the record, wala po kaming pag-uusap kahit text message man lang po ni Senator Soto. Ano po. Ang coordination po namin is with the Osawa. If there was a coordination of Osawa in the Senate President, that is to them, they are not privy to that communication po. Pero what I can say is meron po. Ang contrary to that place na kausap po si Senator Soto. Ano po. Parang inaangguluhan po kasi si Tito Sen ngayon, ni Senator Bato na tinraidor daw siya ni Tito Sen at alam niya yung gagawin na yan. Parang ipapalapa siya sa Leon, gano'n. Sa ganang akin naman po, assuming lang po for the sake of argument na coordinated with Senator Soto, I don't think there's nothing that there is something wrong with that. I think nothing's wrong with that. Ano po, being the head of the Senate, then dapat na-coordinate naman talaga sa kanya. Pero ako po, it's a matter of security, peace and order doon sa Senate premises. I'd rather coordinate with the Osawa po. And so they can draw that assumption na nag-coordinate. Pero yung sinabi ng Idol, I think kung meron mo pong ganun, the commitment of everyone, especially the institution of the Senate, is to promote also law and order, which is na mandate ng NBI. So kung mag-i-implement po ng warrant, that is part of the law and order and the police power of the state. So, hindi po tama sabihin pinalapa because beautiful sana kung alam niya may pupunta ron na mga terorista at hinahanap siya at makipag-usap doon na gano'n. Yun po yung pwede ba sa'yo pinalapa. But there is a valid order. The one who will execute the valid order is the proper authority. Hindi naman po yata tama na gano'n na magiging. Ano ang status ngayon, Director? Hanggat binibigyan siya ng protective custody ng Senado, hindi kayo gagalaw? Anong next move ng NBI? Just to set the record clear din po also, yung pong protective custody,
ano po yan sa Senate po yan, pero meron po kaming mandato na we can implement the warrant. In fact, sinabi ko nga kanina, yung amin pong pag-alis doon sa Senado is not because hindi na namin isi-serve. Pero yun po, respeto lang, out of respect po, pagkilala lang po sa pagkilala lang po din naman sa Senado Institusyon. na nagsalita sila ng gano'n, then we will respect it. Pero May- until when? Until when? Until when? Oo. Meron na po kasi ang nakapile ngayon sa korte, and alam naman po natin kung may mga pagtatalo, the final arbiter okay. is always the Supreme Court. Oo. So, ang pag-uusap po namin, ako po as a director, meron po ako mga recommendation sa amin po mga authorities, the higher authorities ko. I'd rather wait for their decision po. And Tama. sila naman po will assess it. And ako naman po, kasama sa recommendation ko din at na if there's a Supreme Court na process na tingnan po natin na kasama na po sa pag-decide of Supreme Court process po na yun. Maghihintay na lang kayo sa final. Attorney Melvin, thank you sa oras. Maraming Magandang umaga salamat. po. Good morning. Good morning po. Maraming salamat. Attorney Melvin Matibag, NBI Director.